who is or who are, okay, who is a good soldier of Jesus Christ? Let's define muna. A good soldier of Christ is someone who embodies qualities such as loyalty, discipline, courage, and self-service, dedicating themselves to serving Jesus Christ and advancing His cause. A good soldier of Christ prioritizes pleasing the Lord above all else and remain disentangled from worldly affairs. Tingnan mo yung katabi mo. Disiplinado yan. Alam nyo, ganun ka-importante, pag ang isang ordinary citizen pumasok sa camp ng military, lalabas yan na kilos military. Amen ba? Ang salita ng Diyos na ating naririnig every Sunday, ang siyang humuhubog sa atin mula sa isang lousy na isang individual, walang disiplina at barabarang pamumuhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, tumutulong sa atin para tayo makapamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Let's talk about the qualities of a good soldier. What are the qualities of the good soldier, of a good soldier of Jesus Christ? Number one, he obeys order. A good soldier of Christ don't just listen to orders. Don't just get instruction, but obeys order. Everybody say obey. May rule sa military. Number one, the senior officer is always right. Yan. So, yan yung rule number one nila. Laging tama yung senior officer. Second is, obey first before you complain. So, hindi talaga pwede sa military yung magtatanong ka kagad. Bakit po? Wala. Pag binigyan ka ng instruction, binigay yung order, susunod ka. Yun lang. At ang pangatlo, if a senior officer is wrong, go back to rule number one. And what is the rule number one? The senior officer is always right. Kaya matatag yung foundation ng military. Hindi sila kagaya ng isang ordinary group na kapag ka nagkaroon ng problem at ganyan, ayawan na tapos kagad. Sa military, strong sila. Okay? Bakit? Yun kasi nila binuo yung ganoong standard o tatag ng kanilang paniniwala. Bakit? Kasi they are military men. Kaya dapat matatag yun. So, a good soldier of Christ obeys orders. So, ang mga anak ng Diyos, kapag narinig natin ang Word of God, we believe that the Word of God is the highest authority. Wala nang tataas sa salita ng Diyos. Amen ba? Compare mo yan sa kultura, paniniwala, at kung ano-ano mang ideolohiya, mataas ang salita ng Diyos. Kahit sinong presidente o sinong tao na kilala, bilyonaryo man ang magsalita at ito'y laban sa salita ng Diyos, tatayo tayo lagi sa salita ng Diyos sapagkat ang Diyos, ang kanyang salita, ang pinakamataas sa lahat. Amen ba? So kung doon sa military, di ba? They believe that the senior officer is always right. Nilagay nila yon, hindi yun totoo. Pero kailangan nila yung tayuan at paniwalaan. Ito hong ating Diyos ay hindi nagkakamali. Perfect siya. Talagang hindi lang kailangan mong isipin na siya'y senior officer mo, na siya'y laging tama. Kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang tama at walang mali sa Kanya. Kaya pag nagsalita siya, huwag mong pipiliin ang kultura. Huwag mong piliin ang paniniwala. Huwag mong piliin ang tradisyon. Piliin mo ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos na anak, ganito, yes, Lord. Amen ba? Sabi natin, yes, Lord. Tingnan mo katabi mo, yes, Lord. Amen? Paano ba kayo magsalute?
Yes, Lord. Diba? Yes, Lord. Amen. Praise God. John 15 verse 14. You are my friends if you do what I command. Jesus himself is speaking. At ito yung sinasabi niya, kayo'y mga kaibigan ko kapag ginagawa. Tingnan nyo you are my friends if you do what I command. Hindi sinabing, you are my friends if you listen. Di ba? Ang sabi dito, if you do. Sabi mo sa katabi mo, do. Okay? Matthew 28, 19 and 20. Therefore, good soldiers, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey. Teach these new soldiers to obey all the commands I have given you. And be sure of this, that I am with you always, even to the end of the age. Nakakatuwa yung instruction. Nung ibinigay ay meron kagad kasunod na pangako. Amen ba? Kaya yung natin, yung commander natin, hindi niya pababayaan ang kanyang mga soldier. Poprotektahan niya yan. Titiyakin niya na ang kanyang ipag-uutos ay lalong magpapabuti ng buhay at kalagayan ng kanyang mga soldier. Amen? Again, sabihin natin, I am a soldier of Christ. Amen? So dahil soldier tayo, di ba, alam natin, we are on the battle. Labanan talaga. Amen? Another qualities, number 2. He arms himself so well. Soldiers do not remove their armor because it provides vital protection from enemy's fire and shrapnel. They consider their service firearms as spouse. Para sa mga soldier, yung armas na ibinigay sa kanila o inassign sa kanila, tinuturing nila yun na asawa nila. Hindi nila yun hinihiwalay. At kapag natutulog ang isang totoong sundalo na nasa gitna ng labanan, hindi po yan nagtatanggal ng lahat ng armor. Magtatanggal lang yan yung isa. Of course, di mo naman kailangan ng shield or kung ano-ano man. Pero yung mismong suot mo, yung gear mo, suot mo yan. Yung belt mo, suot mo. At yung iyong sandata, hawak mo yan. Amen ba? Ganyan daw ang totoong soldier. Tayo, bilang mga mananampalataya, ano ang ating sandata? Ano ang sandata natin? Ang sandata natin ay ang espada ng banal na Espiritu Santo. And what is the sword of the Spirit? The Word of God. Kaya pag may Word of God ka sa puso mo, sabi ni Lord, He will not leave me nor forsake me. Sandata yun. At kapag meron kang alam na Word of God sa isip mo at sa puso mo, kapag may battle ka at dineclare mo yung Word of God, you are striking the enemy. Amen ba? Sabi ni Lord, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo, sasamahan kita at aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Ini-strike mo ang kaaway. Nakita niyo si Jesus nung sinabi ni Satanas, alam kasi niya na galing sa 40 days and 40 nights fasting. Alam niyang gutom, nasa katawang tao. Sabi ni Satanas kay Jesus, gawin mong tinapay ang mga bato. Alam ni Satanas na kayang gawin ni Jesus, pero that is temptation. Okay? Anong pinanlaban ni Jesus sa kanya? Word of God pa rin. Amen? Nagsalita siya. Satanas. Diba?
Nasusulat. Ayun, ang sinabi ni Jesus. Amen ba? Ephesians 6:11-18. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Suot daw natin yung full armor. For we are not fighting against flesh and the blood, enemies, but against evil rulers. Ang kalaban natin ay evil rulers, hindi tao, kundi yung mga espiritong umi-influence diyan sa taong nang aasar sa'yo, nang iinis sa'yo, nang gagalit sa'yo. Okay? But against evil rulers and authorities of the unseen, hindi nakikita na mundo. There are unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Saan sila naroon? Nandyan sila sa himpapawid. Kaya nung si Daniel ay nananalangin, sinabi ni Lord, okay, ito na yung sagot ko sa panalangin ni Daniel. Pero habang ang mga anghel ay papunta kay Daniel, dala ang kanilang answered prayer, the prince of the darkness of this world, sinalubong sila, yung sinasabing prinsipe ng Persya. Ang nagsalita mismo ay si Angel si Gabriel. Hindi ba siya yung messenger? Okay, basta diyan ha. Sinalubong. At sabi nung angel na yon, yung head ng team leader ng mga angel, sabi niya kay Daniel, mabuti na lang ipinagpatuloy mo ang pananalangin mo. Dahil dala namin ang sagot sa panalangin mo, pero hinarang kami ng prinsipe ng Persya. Nakipagdigma pa kami sa kanila at ngayon nakalusot ako dito. Pag nananalangin ka, humihiling ka sa Panginoon, wala pa, hindi ka dapat huminto. Tumuloy ka sa panalangin, baka ang panalangin mo na ipadala na ng Panginoon, yung courier na may dala na harang. Amen ba? Parang ganito, papunta na yung parcel mo. 'Di ba? Naharang o naaksidente o kung ano man nangyari doon sa magdadala ng iyong parcel. Ganon din yung ating mga prayers. Pag nananalangin ka, pinadala na ng Panginoon, pero ang mga anghel na may dala, pwedeng i-block ng mga evil spirit. Kaya tuloy ka lang sa prayer. Doon papasok ang iyong pananampalataya. Nasanay kasi tayo dati, Lord, alam mo naman ang pangangailangan ko. Tapos na. Amen? Sabi ko nga, wag nating alam ni Lord, He is all-knowing God. Pero wag naman nating ibigay sa Kanya lahat. Meron tayong participation. Ano ang participation natin? Pananampalataya. Pag nakita ni Lord yung faith mo, dadating ang sagot sa panalangin mo. Amen? Sana ako? Put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth sa bewang, and the body armor of God's righteousness sa dibdib, for shoes, but on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Diba? Ano yung shield na yon? That is our faith. Yan yung nagsisilbing protection, pananggala natin sa anumang fiery arrows ng kaaway. Kasi nagbibitaw din ang kaaway. Kaya akala natin basta-basta lang. Pag may nagsalita ng negative sa'yo, sinasakyan ng kaaway yan. Pag wala kang protection, tatalab yan sa'yo. Most of the time, akala natin, kulam-kulam is ganyan, tinutusok-tusok, yes, meron. Pero karamihan po dyan sa witchcraft na nangyayari ay galing sa salita ng isang taong galit sa'yo. Kaya pag yung isang tao galit sa'yo, hindi mo alam, nagsasalita siya na hindi maganda laban sa'yo. Pag wala kang protection, tatalab yun. Kaya importante ang pagsusuot ng full armor of God. Kasi yun magsisilbing protection po natin. Kaya nga sabi ng Bible, no weapon formed against us shall prosper. Kaya in our prayer, yun ang kasama. Walang anumang sandatang ginawa ng sino man o anuman ang pwedeng tumalab sa akin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito'y aking winawalang bisa
I reverse it all into blessing. Dapat alam natin kung paano mag-counter. Amen ba? Praise God. At salamat sa Diyos kasi tinuturuan niya tayo. Ito yung panlaban. Hindi tayo lalaban gamit yung flesh natin. Ikaw nga ang sama-sama mo din. Hindi. Amen ba? Ang panlaban natin, pumapasok ka sa kwarto, pak, isisild mo na yung kwarto mo ng blood of Jesus. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, diba? All negative utterances is spoken by anyone against me, my family, and my ministry. In the name of Jesus, I cancel it. At kung medyo mabigat-bigat at matibay-tibay ang soldier ni Lord, back to sender. Kaya yung nagsalita na hindi maganda sa'yo, pag sinabi mong back to sender, sa kanya tatalam. Naalala ko po, nung yung father ko po ay nagkasakit. May mga, yung isang kapitbahay, nagsalita sa kanya na hindi maganda. Sabi sa kanya, isang bulati na lang ah. Although biro, pero hindi magandang biro, di ba? Yung nagsalita na yon, walang sakit, namatay. Meron uling nagsalita. Sabi niya, kung ako yung ganyan, mas mabuti pang ganito, ganito, ganito. Of course, nasaktan siya, yung father ko. So, hindi maganda. Eh, may protection to eh. Yung isa walang protection. Natulog. Patay. Yung isa naman ay nagsalita ng hindi rin maganda sa kanya. Walang sakit. Biglang nasunog. Kasi may kaya medyo maano sila magsalita. Nasunog ang bahay, ang negosyo, plus nagkasakit, tas namatay. Wag kayong basta magbibitaw ng salita sa mga tao na hindi ninyo alam. Baka may covenant yan. Kaya kung takot tayong magtapon ng kanin, baka daw, anong sabi nila? Basta may ganon. Ang katakutan mo ay ang magsalita ng hindi maganda sa mga taong may covenant. Ang kalaban ng Israel ay nagpadala ng grupo ng mga tao para i-curse o sumpain ang Israel. Pero the more na sinusumpa ang Israel, sabi nung nag-utos, nagbayad ng malaki para mapahamak ang Israel, bakit kapag sinusumpa ninyong Israel, lalong pinagpapala ang Israel? Amen? Kaya pag ang isang tao, ang isang organization, ay maliwanag na pag-aari ng Diyos, back off. Wag na wag kang magkakamali. Bakit? Anumang gawin mo sa lingkod ng Diyos, sa church ng Panginoon, personal sa Diyos. Kaya sa halip na makita mong naka-curse siya, nabe-bless lalo siya. Amen? Kaya kayong lahat, mga pinili ng ating Panginoon, daig nyo pa ang may bodyguard kahit wala tayong bilyones. Amen ba? Kahit wala tayong trilyones. Amen? Meron naman tayong mga anghel ng Diyos na sa atin ay nagbabantay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya maliwanag ang sinabi ni Lord, thou shall not touch my anointed. What is the key word doon sa verse? My. Nakita mo yung personal claim ni Lord? My anointed. Do not touch my anointed. Pag tinouch mo yan, personal sa Diyos yan. Pag sinaktan mo ang anak, personal sa Ama. Amen ba? Lahat na magulang dito, kantiin mo na ako, wag lang anak ko, di ba? Ganyan sa Diyos.
sinaktan mo, ako ang sinaktan mo. Mananagot ka. Kaya ano sabi ni Lord? Huwag kayong gaganti. Hindi kayo marunong gumanti. Ako ang gaganti. Hindi tayo marunong gumanti. Gigil na gigil tayong makaganti. Sinabihan ako ng masama. Siya din, sasabihan ko ng masama. Ginagantihan mo. Sabi ni Lord, huwag kang gaganti. Hindi ka marunong gumanti. Anong ganti magagawa mo dyan? Masabihan mo rin ng masama, masaya ka na doon. Ginawan ka na hindi maganda, gagawan mo rin na hindi maganda, masaya ka na doon. Kaya sabi ni Lord hindi kayo marunong gumanti. Kaya anak, relax. Ako ang gaganti. Amen ba? Kaya anong gagawin mo? Relax lang. Ang Diyos ang bahalang mag-ingat sa'yo. As a good soldier of God, diretso ka lang. Ang focus mo yung sinasabi ng commander mo. Yun lang ang focus mo. Yung ginagawa ng nasa palibot mo, hindi mo problema yun. Kasi sumusunod ka lang sa commander mo. Ang inaaway nila is your commander. Sino ngayon na mananagot? Mananagot sila sa commander mo. Amen po ba? Praise God. Then, after the battle, you will be standing firm, stand your ground, putting on the belt of truth. And in addition to all of this, lampas na, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet. Yung nasa ulo natin, yung helmet natin, yan ang nagpo-protect sa atin pong salvation. Kaya hanggat yung knowledge mo about the Word of God ay palalim ng palalim, pakapal ng pakapal ng pakapal, patibay ng patibay ang helmet mo. Amen ba? Kaya yung Word of God hindi lang pinapakinggan. Ang Word of God ipinapamuhay. Inaalam, nilalagay sa puso. Kasi may effect yan sa spiritual. Yan ay pagkapal, pagtibay ng armor na suot-suot mo mula ulo hanggang talampakan. Amen? So stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Kaya dapat nagpapanalanginan talaga ang mga anak ng Diyos. 1 Peter 4:11. So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourself with the same attitude he had and be ready to suffer too. Sabihin natin, be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. Ang tindi ng salita ng Diyos. Amen ba? Sino yung feeling niya talaga? Merong something na tumitibay sa puso niya pag naririnig niya yung Word of God. Amen? So let's go to number 3, qualities of a good soldier. A good soldier is always watchful. Siya ay mapagbantay. Amen? Yung good soldier ay hindi patulog-tulog sa pansitan. Sabi mo sa tabi mo, hindi patulog-tulog sa pansitan. Amen? He is always watchful. Sa Israel, meron silang tinatawag na watchtower na malayo pa lang yung nakalagay o naka-assign na tao doon ay nakakatanaw ng higit sa nakikita ng karamihan. Bakit? Kasi nakaposisyon siya sa isang mataas na lugar upang makita niya kung may parating na kalaban. Ang mga anak ng Diyos bilang mga sundalo ng Diyos dapat daw hindi patulog-tulog. Dapat ay laging nakabantay. Amen ba? Ano sabi ng 1 Peter? Maghanda kayo. Lagi kayong maging handa sapagat ang inyong kaaway ay parang leon na umauungal, naghahanap ng masisila. Si Satanas ay hindi humihinto na umikot-ikot. Pupunta kay brother, pupunta kay sister, pupunta kay brother, pupunta kay sister. Paikot-ikot. Buti na lang, paikot-ikot siya. Pag nandun siya kay brother, wala siya kay sister. Bakit? Hindi siya Diyos
Si Satanas ay nasa isang lugar sa iisang pagkakataon lang. Ang Diyos pwedeng sumalahat ng dako sa iisang pagkakataon. Amen ba? So si Satanas pwedeng nandun, tinutoksan niya si Job. Hindi niya tinutoksa si Moses at si ano. Kasi wala siyang ganong attribute. Ang Diyos lang ang may ganon. Paano ka matatalo? Ang Diyos mo ay sumasa lahat ng dako sa iisang pagkakataon. Kaya tayong lahat, kung sabay-sabay tayong may labanan, ang Diyos sabay-sabay nakikipaglaban para sa atin. Amen ba? Praise God. Tindi ni Lord. Antindi ni Lord, amen? Praise God. He is always watchful. Be watchful. Sabi mo sa katabi mo. Ang sabi ng 1 Corinthians 16:13, tingnan nyo. Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Pero yung unang-una, be on guard. Amen? Laging nakabantay. Ano? Bantayan mo yung sarili mo. Unang-una. Huwag kang magbantay muna sa iba. Ang good soldier, unang nakabantay sa kanyang sarili. Baka nakabantay ka sa iba, ikaw ang problema. Amen po ba? Bantay muna sa sarili. Kasi ang unang-unang hadlang, ang unang-unang kalaban, tandaan nyo, hindi si Satanas. Ang unang-unang kalaban ng mga anak ng Diyos, sarili. Pag ikaw ay unbeliever, ang unang kalaban mo, si Satanas. Bakit? Walang problema sa sarili mo. Magkakampi kayo eh. Amen po ba? Sorry, ang kalaban nyo ay ang Diyos lamang pala dahil kayo'y magkakampi. Amen? So bilang mga anak ng Diyos, bantayan ang sarili. Halimbawa, Sunday pala ngayon. Bantay mo na yung sarili mo. Pag ayaw niyang gumalaw, ayaw niyang mag-church. Amen? Pero pag Saturday pa lang, excited na yan. Ano kayang susuotin ko bukas? Ay, eto yung pinakamaganda. Pero pagka yung Sunday na, nagising, at tinatamad pang tumayo, naku po, sabihin mo sa sarili mo, tumayo ka na. Sunday ngayon. Magpapasalamat ka sa Diyos. Amen ba? Pag di ka nakapagpasalamat this Sunday, si Lord naman tuloy-tuloy sa kabutihan sa iyo eh. Monday, hindi humihinto si Lord sa iyo. Tuesday, nandun pa rin si Lord. Wednesday, nandun si Lord araw-araw. Tayo, Sunday lang. Pupunta sa church, magpapasalamat sa Panginoon. Kaya pag di mo pinasalamatan si Lord, tutuloy pa rin yun, naiipon. Mabuti sana kung all-knowing ka. Yun ngang inutang mo kanina, nalimutan mo na. Di ba? Ganun kabilis makalimot ang tao. Uy, pautangin mo ako, brother. 1,000 pesos. Kinabukasan, uy, kailan mo babayaran? Alin? Ay, di ba nangutang ka? Nangutang ba ako? Ay, sorry, hindi ko maalala. Di ba? Yung 1 linggo, 2 linggong ginawa ng Diyos sa'yo, paano mo maaalala? Amen po ba? Ano nga yung ginawa ni Lord nung Monday? Matindi yun eh. Sunday na lang eh. Ang ganda ng message ni Pastor, grabe, kinilabutan ako. Ano nga ang title? Ano nga yun? Basta maganda eh, nakalimutan ko eh. Di ba? Kumain pa lang ng toasted siopaw, nalimutan na eh. Amen. Kaya huwag kayong ngunguya. Baka mapasama sa paglunok ang narinig na word of God. Amen. Nasa na tayo? First, nasa number 3 tayo ha. He is always watchful. A good soldier of Christ is always watchful. Nasa qualities tayo. Another verse is from 1 Thessalonians 5:6-8. So, be on guard, not asleep like the others. Like the others. Huwag daw tutulog sa iba na natutulog. Ibig sabihin, may natutulog. Hindi ngayon. May natutulog na Kristiyano sa espiritual. Ibig sabihin, lahat tayo naglilingkod. Pero meron talagang Kristiyanong naiidlip, natutulog, at may gising. Of course, yung gising, gumagalaw yun. Yung tulog, tulog.
Alang namang gising. Edi tulog, di ba? Ibig sabihin, wala siyang ganap, walang movement, walang excitement. Tulog lang siya, pero Kristiyano siya. Kaya sabi, be on guard, not asleep like the others. Alam niyo po kasi, ang pagbabantay, hindi maiwasan talaga, nakakaantok. Amen ba? Sino nakakita ng security guard na daanan niya, tulog? Meron, di ba? That's normal. Hindi po kasi madaling magbantay. Imagine, duty ka, 12 hours. Ma-extend ka pa. Ayan, ito, mga ano natin, mga guards natin, security guards natin, di ba? Di ba? Pag na-extend ka, sa isip mo, tutulog ka na eh. Tapos biglang sasabihin sa'yo, ay hindi dadating yung kapalitan mo. Mag-straight ka muna. Buti sana kung straight din yung sweldo. Hindi naman eh. Fix yung sweldo, pero yung duty, straight. Nadagdagan. So hindi madali. Kaya nakatulog. Sa spiritual, ganyan din mga kapatid. Sabi nung bago kaming Kristiyano, naririnig ko na to eh. Sabi ng mga pastor, malapit nang dumating si Lord. Bago pa lang kaming Kristiyano, matagal na yon. After 10 years, di ba? Yun na naman, yung parang tinuturo ng mga pastor. Malapit nang dumating si Lord. Naging pastor na ako. Tinuturo ko na rin. Malapit nang dumating si Lord. Di ba? At talagang hindi madali. Meron pang iba. Kilala ko dahil ang sabi nung prophecy, merong nagsabi na kilalang tao na sa ganitong petsa daw ay dadating na talaga ang Panginoon. Alam nyo, nagpakabait talaga yung brother na yun eh. Kita ko siya eh. Ang bait niya. Naglingkod ng maayos, tuloy-tuloy. Talagang maingat siya sa sarili niya. Iniiwasan niyang magkasala siya, ganyan, kasi nga malapit na. Eh di bukas na. Ganon, inaantay. Walang nangyari. Hindi nagunaw ang mundo. Hindi dumating si Lord. Makalipas ang isang linggo, yung brother na yon, naku po, naglamyerda na sa buhay. Nawalan na ng pag-iingat. Yun ang sinasabing sa spiritual ay nakatulog na. Matagal pa naman dadating si Lord. Kaya sa Bible may tinuturo. Nung umalis yung may-ari, binugbog ang mga kapwa niya manggagawa. At nung dumating ang Panginoon, nabigla siya. Hindi niya akalaing dadating na ang Panginoon. Kaya ang Diyos ay dadating sa oras at araw na hindi natin alam. Susurpresahin niya tayo. At maraming mga mananampalataya, ang iniisip nila, idlip muna ako. Hindi pa dadating si Lord. Biglang dumating. Nasaan na yung 10 virgins? Ba't 5 lang ang dumating? Nasaan yung 5? Yung 5 po kasi naubusan po ng oil. Kumuha muna po ng oil. Hindi na sila makakapasok. Kasi ang bilin, magbantay kayo. Amen? Sa yung satabi mo, huwag tutulog-tulog. Baka biglang madatnan na natutulog. Ano ibig sabihin? Naglilingkod na rin lang tayo. Maglingkod na tayo ng totohanan. Namamasahi ka na rin. Nagbibihis ka na rin. Nagsasayang ka na rin ng shampoo. Naglo-lotion ka rin kung naglo-lotion ka. Di ba? Ano ibig sabihin? Nag-effort ka na rin eh. Tapos hindi mo pa tototohanin. Eh di sinong lugi? Luging-lugi ka. Amen ba? We cannot mock God. Alam ni Lord ang lahat. Kaya nga, nandito ka na rin lang. Aba, totohanan na ito. Maglilingkod na talaga ako ng totoo sa Panginoon. Amen ba? Pumasok ka na rin lang sa military. Hindi pwedeng pagpasok mo sa military, pinilit lang ako ng daddy ko na pumasok ako dito. Diba? Kaya pagka pinapag-exercise, hindi magtama ang kamay at paa. Hindi. Amen. Ayusin. Mag-push up ka. Ay, ang bigat naman. Hindi pwede. Nandiyan ka na eh. Tigasan mo. Amen po ba? Pumasok ka na dyan eh. Ano ibig sabihin?
Seryoso. Amen? Yung good soldier. Of course, bago ka maging good soldier, dapat serious ka talaga dyan. Sincere ka sa ginagawa mo, sa pinasok mo. Amen po ba? Bagamat sa umpisa, tinulak ka, hinatak ka, pinwersa ka, binuhat ka. Ano man ang dahilan ng unang paglagpak ng paa mo sa church, ang Diyos ang nagtakda niyan. Naniniwala ko, hindi naman lahat ng dumating sa church, totally ay sinurrender ng buhay. Ako kasi, nung unang-unang pasok ko sa church, 100% yon. Bakit? May dahilan ako. Ang Diyos na lang ang huling baraha ko that time. Si Pastora Marie, yung unang punta niya sa church, hindi pa niya sinurrender ang buhay niya. Lumipas pa ang 2-3 buwan. Kasi yung unang lagpak niya sa church, ang buhay niya sa akin niya palang sinurrender. Ibig sabihin, dahil lang sa akin, kaya yan nag-church. Pag naliligo yan, nagyoyosi pa rin yan. Nagtatago pa rin yan sa akin. Naninigarilyo pa rin niya kasi change smoker siya. Pwede yun. Bakit? Wala pa siya sa dead end that time. Nasa panahon siya na ine-enjoy niya ang buhay niya that time. Ako ay nasa dead end na. Sinubok ako ni Lord. Si Lord na lang ang huling baraha ko. Hindi niya ako binigo. Makalipas ang 3 buwan, nung sinabi ni Pastora Marie, hindi. I will stay. Sasama ako sa bagong buhay na meron ka. Makalipas ang 3 buwan, pinuspos siya ng Espiritu Santo habang nag-worship. Yun yung oras na talagang nagkaroon na siya ng encounter. Kaya yung pagiging born again ay personal encounter. Hindi pwede na porket si mami mo nag-church, mga kapatid mo nag-church, ganun ka rin pag pumunta ka sa church. Dapat may personal kang encounter. Yung personal encounter ay hindi na pwedeng baliin ng kahit ano. Bakit may naririnig tayo? Ay, dati na po akong sumisimba sa born again. O, ngayon, nasa Katoliko po ulit ako. Wala siyang encounter. Hindi niya naranasan yung tinatawag na personal encounter. Akala niya religion pa lang. Hindi. Kaya nga personal relationship ang pagpasok dito. Personal mong gagawa ng covenant sa Diyos at ikaw na mula sa araw na ito, ang buhay ko ay sa iyo na, Panginoon. Kaya ang water baptism ginagawa natin pag may unawa na ang tao. Dahil yung water baptism ay pagsasabi, publicly pagdedeklara na I am now in the Lord. To live is to Christ and to die is gain. Kaya ang baby sa Kristiyano hindi binibinyagan. Magulang ang may sagot dyan. Ang bata hihintayin munang lumaki at maintindihan ang tama at mali at mag-decide para sa kanyang sarili na sabihing tinatanggap ko ang Panginoong Hesus. Personal. Ang pagpasok sa langit ay hindi per sekta, per religion or per group. Ang pagpasok sa simbahan ay personal. Kaya nga personal decision ang pagtanggap kay Jesus dahil personal ang pagpasok sa langit. Kaya sabi ng Matthew, makipot ang daan patungo sa langit, sa pintuan ng langit. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan dito. Ba't makipot? Kasi personal. Amen? Amen ba? Yun na lang. Next week na yung iba. Amen? Taas sa kamay ng good soldier ni Jesus. Taas sa kamay na bilang good soldier ng Panginoon, siya ay magiging watchful. Hindi siya magpapabaya. Amen? Yung watchful, nananalangin.
Yung watchful, nagbabasa ng Bible. Yung watchful, uma-attend palagi ng Sunday service. Kasi lahat to nasa Bible. Amen? Ito yung pagiging watchful natin. Kasi pag in-isolate mo ang sarili mo sa mga kapatid mo, mas madali kang lapain ng mga lobo. Amen? Kaya no Christian is an island. Kaya ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10 verse 25, di ba? Huwag pababayaan ang pagtitipon. Kagaya ng ginagawa ng iba. Bakit? Kasi may napupulot tayo pag magkakasama tayo. Lumalakas tayo sa spiritual. Tapikin mo yung katabi mo, thank you, brother. Amen? Yung tumapik sa hangin, sino kayang tinapik? Thank you, brother. Sa side. Amen? Praise God. So yun muna, tatlo. Number 1, what is number 1? A good soldier obeys order. Second, a good soldier arms himself so well. Laging nakahanda. And a good soldier always watchful. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sabihin natin, ang Diyos ay laging mabuti. Amen? God is good. Sabihin nyo, all the time. All the time. God is good. And all the time. Praise God. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen ba, Gerson? Mabuti si Lord? Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos. Lubos-lubos ang aming pasasalamat sa iyo. Salamat po sa pagpili sa amin. Salamat sa pagtitiwala sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo para sa amin na hindi na po namin alam. Marami pong salamat. Bilang mabubuting sundalo ng Panginoon, yung commitment namin, Lord God, ay sa iyo. Sa aming church, sa leadership, pag loyal kami, committed kami sa mga nakikita namin, loyal kami sa iyo na hindi namin nakikita. Nilalagay namin ang buong pagtitiwala namin sa iyo. Ng leadership namin, Panginoon, ay hindi po isang pagkakamali. Nakatingin kami sa iyo na Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, perpekto at hindi nagkakamali. Salamat po. Salamat sa biyaya mo sa bawat isa. I declare in the name of Jesus that there will be no casualty sa lahat ng membro ng JA1 people, especially dito sa JA1 Cainta. Walang matatamaan ng anumang sandatang pinakawalan ng kaaway sa mga anak ng Diyos na naririto. I declare protection, divine protection for all the family members of JA1 Cainta. Maraming salamat, Panginoon. How great is our God. Nagpapasabog kami ng pag-ibig sa lahat. Kasabay nito ang pag-shield at paglalagay ng spiritual perimeter fence sa buhay ng mga anak ng Diyos. Naglalagay ako ngayon ng napakakapal na walls of fire. Hedge of protection sa buong
J1 Kainta family members. At nagtatalaga ako ng spiritual iron dome na laging magbabantay sa amin 24/7. Lahat ng pinakawalang sandata ng sino man ng kaaway, pinadaan man sa hangin, literal na ginawang sandata, ito'y aming pinasasabog ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa himpapawid, ito'y sasalubungin ng spiritual iron dome. At ito'y babagsak sa amin na puros pagpapala na lamang. Paganda ng paganda ang buhay ng JA1 people. Payaman ang payaman. Padami ng padami ang bunga ng paglilingkod. Ang bunga ng Espiritu Santo'y padami ng padami at hayag na hayag sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Mga anak ng Diyos, as a spiritual gesture, pwede bang kunin natin sa likod natin yung arrow? Come on, kunin mo yung pana sa likod mo. Come on. Make a gesture. Kumukuha ka ng pana sa likod mo. Come on. Galaw niyo yung kamay niyo, mga kapatid. Kunin mo yung pana sa likod mo. Pana. Pana. I-ready mo yung bala nito. I-ready mo. Come on. Tapos, sabihin mo kung ano yung target mo. Ano man yung problema, pinagdadaanan mo, ano yung target mo na gusto mong wakasan na ng Panginoon. Puntiryahin mo ngayon. Kung may bisyo ka na hindi mo maalis-alis, puntiryahin mo ngayon. Ano man yung pinagdadaanan mo, come on, puntiryahin mo. That is faith. Come on. Kapatid, yung marami sa inyo hindi naiintindihan. Kinuha mo yung pana na yan ay as if bibitawan mo na lang. Nakatingin ka ngayon sa target. Yung kamay mo, nasan? Mga kapatid, paano ka pumana? Tingin muna kayo dito. Mahalaga to, spiritual gesture. Sabi ko kanina, naka-ready na yung pana mo, bibitawan mo na lang. Di ba dapat ganito ang position mo? Sabi nung iba, papanain mo doon. Sinong papanain mo? Dapat nakaganto kayo. Yung iba nakataas. Depende sa kung anong gusto mo. That is faith. Pananampalataya yan, kapatid. Spiritual ito. Ang patatamaan mo ay spiritual. Di ba sabi kanina, nasa heavenly places yung mga evil spirit. Sila yung nagko-control. Amen? O, tutok mo na yung pana mo ngayon. Go. Tutok mo. Sabi ko nga, pag nakapikit ka, ang tinititigan mo yung problema na gusto mong patamaan at tapusin ng Panginoon. Go! Yung iba nahihiya eh. Huwag ka nang pumana, kahit butiki, hindi mamamatay. Wala kang pananampalataya. Ang may pananampalataya ay kumikilos ayon sa kanyang pinananampalatayanan. Kung kayo'y hihingi at mananalig ng inyong hinihingi ay kaya kong ibigay, ito ibibigay ng aking Ama sa aking pangalan. Come on, go! Ikaw! Pak! Anong pangalan yan? Sino yan? Ano yan? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon! At the count of 3, bitawan mo at pakawalan mo yan. Nag-aapoy na yan ngayon. Come on! Nag-aapoy! Rababak harabasyande. At yung tulis niyan, napakatindi. Come on! Isa. Dalawa, pakawalan mo yung pana mo. Tatlo. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung
ika'y nananalig Oh, we'll see how na yung pinakawalan mo ay tumama sa target mo. great is our God. Ang gulayat ng buhay mo ngayon ay bumagsak na. Panginoon, salamat sa gift of faith. Salamat sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na inaasahan. Ito'y ebidensya ng pinananampalatayanan. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako po ay nakikisa, Panginoon, sa pinanampalatayanan ng kapatid kong ito. Tinapos mo na ang laban, Panginoon. At ngayon, tanggapin mo ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Yun yung dahilan kung bakit sa loob ng church ay magkakaiba ang level of faith ng mga tao. Iba't iba ang resultang natatanggap. Hindi ko kayo matutulungan kasi personal ninyong pagpapasya ang manampalataya sa Diyos. Ako po ay gabay lamang upang turuan kayong manampalataya sa Diyos. I pray dumating tayo sa point na anumang marinig ninyong binibitawang deklarasyon dito sa pulpito ay excited mong sinasalo at ito'y mangyayari sa iyo. Siniselyo ako ng dugo ng Panginoong Hesus ang naganap ngayong araw na ito. Mamaya, bukas sa mga dadating na araw, testimonya, patotoo ng tagumpay ang maririnig. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Napakabuti mo. Sa pangalan ni Jesus, everybody say amen. To God be the glory.